ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa nga Miyerkules, June 3, 2026. Kumusta ang inyo sining pagpanghanda sa opening of classes next week? Nakapa-enroll na ang mga kabataan nyo da? Sa aton mga kauturan nagpabilin nga medyo maburbugnaw na ang aton sini nga panahon compared sa nagliligad nga mga simana nga grabe gid ang tagi-ti isang init. Salamat kita nga naburubugnawan kita no kag ang aton sini nga mga ginikanan ang aton nga mga kabataan mga manunudlo makapadayon sa ila sini iya nga pagpanghanda sa mga bulutuan para sa pagbukas sang klase sa June 8. Nagligad, grabe ang pagtupa sang ulan. Pero subong adlaw, medyo may ara nga mga galom kita nga makitaan. Pero ti pabor man ini sa aton mga kauturan dra nga naga may ara sang ulubrahon, naga brigada eskwela, naga pa-enroll kay ti hindi sila matamaan sa init. Padayon kita sa pagtalakay sa mga nagapanguna nga mga balita sa bilog nga pungsod kag diriman sa aton sining nga area sa Western Visayas. Ang aton nga Commission on Election naga klaro gid sang impormasyon ha na hindi matuod ang impormasyon nga nagalapta subong nga ti hindi kuno madayon ang eleksyon sa barangay kag SK sa maabot nga Nobyembre. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia wala pa sang layi nga ginpasa sa Kongreso para nga punggan o kung ipaiway ang eleksyon. Sa aton nga mga kauturan, actually ang hearings ang ERB sa mga ginsubmit sa mga numero sa mga applications sa nadigad nga registration period ang ginatalakay na subong. Ako sa imo kadasig lang tuod sang panyimpo after sang ma-finalize ning total number list sang mga voters ti ang aton nga mga barangay officials laban-laban maano na ni paghandaan na nila ang ila sini nga pagpadalagan grupo-grupo na pangita na sang partido ang aton nga mga kauturan ti dapat dapat i-exercise nyo gidira ang inyo pag-observe sa kung sino ang mga masunod na manda nga magabulos ka maga-lead magapanguna sa aton sinitag sa ka mga barangay. Sa pihak nga bahin, dako ang pagpasalamat sa pila ka mga motorista sa ginpatuman nga big time rollback hapon nga adlaw. Masundan pa no? 8 pesos sa diesel, 8.9 pesos sa diesel.
4 pesos tubtob 5 ka pesos naman sa gasolina. Kag sa kerosene daw 8 pesos man. Amuning ginahulat-hulat sa aton sini nga makauturan, labi na ang mga motorista. Ang city government gani Hindi mapunggat. nagpatigayon sa Crisis Management Council meeting sa diin nga ila ginakonsidera Ay mo pa. ang pag-resume na sang 5-day working week. Gayong matapog. Kay ti daw ga amat-amat na kuno pero until now since the time nga nagdeklara ang aton presidente Ay. Kay na i-implement ang 4-day work week, di wala pa iniya ma-lift pero may iban nga mga LGUs just like sang Iloilo City Government nga ginakonsidera na ang ining pagbalik sa 5 kadlaw nga opisina sa siyudad sang Iloilo. Pamatian naton la kag ipabati naton ang pahayag ni Joy Fantilaga Gorzal, ang tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kaya ti mayara sing sinapol kagin patigayon ang aton sini nga City Council ang Iloilo City Government. Kaya ti daw sila daw nagnubo-nubo na hao. Ti kamo ready na kamo, pabor man bala kamo sini nga ti magbalik na ang operasyon sa City Hall sa 5-day working week. Kaya ti kun na magsala kung Biyernes daw ang City Hall tado skeletal force lang ang obra o kung may mga essential services lang gid ang nagapabilin dira. Mamatian naton si Miss Joy Fantilaga Gorzal, ang tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kahapon ginpatigayon ang ika-siyam na nga sinapol sang Crisis Management Council, and kahapon gin-review ang mga data, ang assessments sang aton sining sitwasyon, and apan review gin-recommend sang council nga magbalik na kita sa regular nga 5-day work week effective June 8, 2026. And base man sa aton sining monitoring, ang mga ginpatigayon tubala nga mga austerity measures nga ginpatuman sang Iloilo City Government sugod sa una tong semana sang pagpatigayon naton sang sinapol. Ang result is positive siya. Ilakip na diri ang pagnubo sang aton nga energy generation, ang aton nga fuel consumption sa aton sini nga mga salakyan, and makita man naton sa data nga amat-amat na ang pagbalik sa normal sa aton sini nga sitwasyon. And nagapati ang aton nga Crisis Management Council nga nagakaigo lamang nga ibalik na sa regular nga operation ang mga offices sa Iloilo City Hall sa tion sang Biyernes nga adlaw. Ang aton nga local chief executive si Mayor Isa Treñas na tala naman ini nga magpagwa sang EO or executive order agod formal nga mapatuman ini ang ining desisyon. While nagabalik na kita sa normal ang ato sining operasyon, gina-recommend man sa council nga ato naman nga fokusan ang pag-andam para sa possible nga epekto sang El Nino sa masunod nga mga binulan. Although nga nagaka-experience na kita subong sang ulan sa kon kaisa, but ang forecasts possibly nga may ara sang extreme nga effect sa aton ang El Nino sa masunod nga mga binulan. So kita diri sa Iloilo City Government, padayon kita nga magabantay kag mga mag-monitor sa mga sitwasyon sini para mahibaluan naton kung papaano kita nga magresponde ensigida santo man sa kinahanglanon para siguro naton ang kaayuhan kagaluwasan sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nabatian si
Miss Joy Fantilaga Gorsal sang Iloilo City Government spokesperson ni Mayor Raisa Treñas Sa imo pagkita sa sining na meeting no na istoryahan sa Crisis Management Council meeting kaupod si Mayor Raisa Treñas kag ang mga department heads of course gina-assess na nila kumbaga Unay about time na bala nga magbalik sa regular operations o kung workday 5-day workday ang Iloilo City Government. Sa imo Pero panglaka daw ano man gyapon kiti masiling naton daw although nga may mga rollbacks na ginpatigayon Supat masiling naton nga mataas gyapon compared sa nagliligad nga mga binulan. Bakon mo mag 75 pa ang presyo subong sang range ang range average range per liter sa aton sini produktong petrolyo compared sa una nga ara lang ya sa 56 58 pesos. Ang pamangkot dira if may rollback amo na nasulit-sulit sa programa kung may rollback sa presyo sang produktong petrolyo kag very transparent ang weekly announcement sang aton siniya nga mga gasoline stations sang mga oil companies nga may amo ni may projection nga ma-rollback. Sino naman yang ga-monitor sa rollback sa presyo sang mga basic commodities? Amo na iya ang abi i-announce man da abi kung may nag ano man ni sila nag-follow man ni sila ay especially nga obvious man nga ang iban nagpasaka man sang presyo nila services mga basic nga mga kinahanglanon nato na ginabaligya tulo ang lawa ang pamangkot dira na monitor man na bala nila kag dapat ma-replicate man ining mga rollbacks sa aton sini nga mga basic needs, mga basic commodities nga ginabaligya sa mga grocery stores, hindi mapunggan manghay-hay sa mga merkado naton, may rollback man bala. hahahay Namo nang dapat nga mausisa naton kag dapat nga busi sion sang pila naton ka mga government agencies ang presyo sa mga basic commodities naton. Kay ti kung tanawon taya ang presyo sang gasolina, babalaan mo ginaya kay kung mag-agi ka da, magtughong ka, babalaan mo na kada simana. Kay ginaislan nila ng price nila da weekly every Tuesday morning. Mayara ginaya nga ginaislan at balaan mo ay nagnubo sang amo ni Moro, 5 pesos nagdubo sang unleaded. 10 ka peso abi nagnubo sa presyo sang krudo. Sa imo Kitaan mo na kay gina-display. Ang pamangkot na presyo sang tinapay, bugas, presyo sa makinagsiling sila ng ligad mo nga about na pasaka man kami kay nagtaas ang presyo sang oil products. nga Hindi tunay kay nag-rollback na subong. Ti rollback man tani ino. Inakitaan taman nag-rollback ang presyo sang amuni sang tinapay, ang dilatas kiti may rollback. May arasing immediate balang effect lat sa imo kagayon para nga mababalansin naton nga mag-replicate ang ining mga rollbacks sa aton sini nga basic needs. Hindi pwede nga wala hindi tayo ma-monitor mo, hindi tayo pag-check nga ti ano ang mga supplier ay nagsalaka man sila ti ano nagpanubo man sila. Inday, siling sang imo tatay Sa pihak nga bahin isa man sa mga ginaistoryahan amo ang pagpanghanda sa posibilidad sang El Nino. Bisan nga nag-ulan-ulan, pa daw kung tanawon mo, totalon mo ang mga rain volume nga nabaton. Tado hindi pa gid enough. Hindi pa gid enough kay bago lang man nagsugod ang tig-ululan mo. Bisan nga madamol-damol sa nagdigad sa pila ka mga areas. May mga areas nga daw talithi man gyapon ang nagtupa. sa Isa na sa ginahandaan kay may projection ang pag-asa nga ang El Nino posible nga mabatyagan naton ini subong nga 2026. Kag napamatud-an man naton mabatyagan man naton na kung ano ka intense ang heat index nga aton nga nabatyagan. Mayo lang kay nagburubugnaw nagawa subong. bisan luspot lang Tandaan mo to sang una nga sang ang classes ang mga kabataan bala gin-adjust ang ilang opening of classes month of August ti during month of April, March, April, May, sige ang init. Gadulugo ang ilong sang mga kabataan naton. Dako gid nga bagay ang pagbalik sang school calendar sa month of July last year kag subong ibalik sa
month of June. Iti bisan tuod nga maulan-ulan, malutak-lutak. Bilibat. Daw okay gawa kay ti kung may announcement man sang suspension of classes kung may baha. Pero kung grabe ang init, bao dako gawang epekto sa aton sini nga mga estudyante. Good luck, God bless sa aton sini nga mga kauturan sa mga ginikanan. Kumpletuhon nyo gid ang mga requirements ng inyo sini nga mga estudyante sa pagkadto sa eskwelahan para magpa-enroll. Para nga hindi na kamo mabudlayan kag comply kita sa mga requirements sa nagapadayon nga Brigada Eskwela. Inday sa imo pag-iay. Ang adlaw sa Lunes, lauman nyo na sa June 8, subong daan ka, matamat na balik ang traffic mo. Kay ti medyo daw nagnubo-nubo ng presyo sang produktong petrolyo, mga motorista tangayban. Sa una, gina-reduce nila ang ila paggamit, ang travel time nila, ang oras sa gadyang-gadyang, paglibot nga wala direksyon. Magbukas ang klase sa maabot nga Hunyo 8, isa na sa balantayan kung ano ang mangin sitwasyon naman kay may pila ka mga areas kita halimbawa da sa may banwas ang Pavia sa may idalom sang kay subong nga aganan flyover ara gida ang grabe nga traffic. Dapat handaan, dapat aware ang aton sini nga mga motorista, mga nag-travel from Santa Barbara, Haniway, Cabatuan, pakadto sa Iloilo City kung may klase. Ang himuon nyo na siguro pangita ka mo sang alternatibong alagyan para nga hindi ka mo matrap sa traffic. Kaya mabalik ginayan traffic kaya ang volume sa mga estudyante ang magabalik liwat sa aton siniya nga mga dalanon. Sakay sa jeep kag mga salakyan. Lauman ina sa maabot nga June 8. Iay si Tuto Gatulo ang laway. Hindi Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:53 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. dughan ko sa imo nalipay. Hindi Ang mapuya. iban pang mga balita, bantayan na lang sa aton siniyang Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo, kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniyang pagpangalagad. Gayon Pagi sa aton siniyang Facebook Live. Wala na kita sa tiyempo. tapos sila na ang dughan ko inday. Panagid lamang inyo alagad kada aga Junel Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Yeah. Inday. Siling sang Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.